Hi, magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Cherry from UCPG Santiago. And dito po ako para ibahagi sa inyo ang isang patotoo na ginawa ng Diyos sa buhay ng ating pamangkin. Nagkaroon po ng isang malubhang sakit sa mundo ang aking pamangkin. Ito po ay biglaan. So, halos lahat kami ay nagtataka kung bakit nangyari ito sa kanya. Na halos buntog na niya yung ulo niya sa sobrang sakit ng kanyang ulo. Pero pag kinukuha naman namin yung temperature niya is normal naman siya. Pero lagi niya sinasabi sa amin na sobrang sakit ng kanyang ulo. Dumating po sa point na pati yung kapatid ko is desperado na po siya. And hindi niya alam kung ano yung gagawin niya. So dinala po namin siya sa hospital. And doon po namin nalaman na meron siyang meningitis. And nandun po kami sa hospital, nakikita ko po yung worry ng kapatid ko sa kanyang anak. Kinausap ko yung kapatid ko na gamitin namin yung pananampalataya namin. And we believe na kikilos yung Diyos sa buhay ng kanyang anak. Nung time na yun, sinabi po ng doktor sa amin na yung ganun na sakit is baka aabutin kami sa hospital ng 1 to 3 months. Yun po yung pinakamatagal, baka aabutin kami ng 3 months. So, para sa amin is 3 months sa hospital is isang mahirap para sa amin kasi bukod sa gastos is yung abala namin. So, ang ginawa ko po is meron po yung bali kami na magpipinsan, magkakapatid. Nag-contribute po kami na magpipinsan at magkakapatid para sa gamot ng aking pamangkin. So, ako po yung nagkolekta sa mga contribution na yun. So, ang ginawa ko, habang hawak-hawak ko yung pera na yun, sinabi ko sa Diyos na siya yung magbigay sa akin ng direction kung anong gagawin ko. Kasi sinabi ko sa Diyos na yung perang hawak ko is hindi sapat para sa gamitan ng ating pamangkin. Sinabi po sa akin ng Diyos na yung pera na yun is ilagay ko sa altar niya. And para sa akin is medyo masakit kasi alam ko na kailangan namin ng pera pero yun po yung hiniling sa atin ng Diyos. So hindi po ako nagdalawang isip. Punta po ako sa simbahan at inilagay ko po yun sa altar. At sinabi ko po na, at naniwala ako na magaling na ang ating pamangkin. Kinabukasan po, tumawag po yung mama ng ating pamangkin kasi siya yung nagbabantay doon sa hospital. Sinabi po niya sa akin na yung ating pamangkin is malaki na daw po yung improvement sa kanya. Yung kanyang laboratories ay okay na po, negative na po lahat, and nagre-recover siya. Nagpadala po siya ng mga picture ng aking pamangkin. And nakita ko po talaga yung kaibahan ng itsura ng pamangkin ko nung dinala namin siya sa hospital at nung time na nagsabi ng yung mama niya na okay na siya. Doon ko po nakita yung kapangyarihan ng Diyos, yung himala ng Diyos na ginawa niya sa buhay ng ating pamangkin. At hindi po kami nagtagal sa hospital. Halos 1 week lang po kami sa hospital. So, yung sinabi po sa amin ng doktor na aabutin kami ng 3 months doon para sa gamutan ng pamangkin ko, is hindi po nangyari. Kasi 1 week lang po kami sa hospital, ay na-discharge na po yung aking pamangkin. And yun, sa ngayon po, kasi nasa Imugo po yung pamangkin ko, kapag pumupunta po siya sa amin is pupunta sa church, nagpa-participate siya sa UPF po. And salamat sa Diyos sa kanyang ginawa sa atin. Isa pang testimonya na nakita ninyo at kada araw may lumalabas ng mga testimonies mula sa mga tao na nagdurusa o nahirapan. Pero ngayon sila ay may pagbabago. Ngayon ang buhay nila ay maayos dahil naniwala sila sa kapangyarihan ng Diyos at sumunod sila sa salita ng Diyos. Ang mga testimonies na ito ay mga ebidensya na ang Diyos ng Biblia, ang Panginoong Hesus, ay buhay at buhay sa mga tao na sumusunod sa Kanya. Hindi mahalaga kung sino ka, kung nasaan ka, kung ano ang iyong mga pinagdadaanan.
Ang pinakamahalagang bagay dito ay ang iyong paniniwala sa salita ng Diyos. Kung ikaw ay yung tao na marami kang problema, ang buhay mo ay puno ng pagdurusa, depression, insomnia, kahirapan, problema sa kalusugan, sa asawa, sa pamilya, problema sa love life, problema sa lahat ng aspeto ng buhay mo. O kaya ikaw ay yung tao na puno ka ng bisyo. Pero kung sumunod ka sa salita ng Diyos, kung maniwala ka sa kapangyarihan ng Diyos, so sigurado na babaguhin ng Diyos ang iyong kalagayan. At sa susunod ng panahon, makikita ng mga tao ang pagbabago na ito na mula sa Diyos sa inyong buhay at maniniwala rin sila na ang Diyos ay buhay at buhay sa buhay mo. Kaya gusto ng Diyos baguhin ka. Gusto Kanya bigyan ng pagbabago, proteksyon, kapayapaan, na ito ang mga ebidensya na ang Diyos na sinasabi ko ay buhay. Actually, may isang mensahe mula sa Biblia sa Book of Matthew, chapter 21, verse 22. Ito ang sinasabi sa Biblia. Sinabi ng Panginoon Jesus, "And whatever things you ask in prayer, believe in, you will receive." So, anumang bagay na humingi ka sa Diyos na may paniniwala, na may pananampalataya, na nagtitiwala, so, bibigyan ka ng Diyos ito. Hindi ko alam kung ano ang iyong kalagayan, hindi ko alam kung ano ang inyong mga problema at pinagdadaanan. Pero kung tumawag ka sa Diyos, kung isuko mo sa Kanya ang buhay mo at ang lahat ng mga problema, sigurado na mababago ang iyong sitwasyon, ang iyong kalagayan. At siguro ikaw ay yung tao na kinakailangan mo ng kapayapaan. Kinakailangan mo ng proteksyon mula sa Diyos. Gabay mula sa Diyos. Siguro marami kang ginawa, marami kang sinubukan para may kunting kapayapaan o kagalakan. Pero kada araw para bang lalo lumala ang iyong kalagayan. Kaya nandito kami. Kaya ang programa na ito ay isang liwanag mula sa Panginoon Jesus para lang i-bless ka. Kaya ang tawag ng programa na ito ay SOS Spiritual. Ito ay para lang sumuporta sa inyong spiritual na buhay. So kung ikaw ay yung tao na kinakailangan mo ng kapayapaan mula kay Jesus, gabay, direksyon, yung kagalakan, kasiyahan mula sa Diyos, ang pagpapala sa trabaho mo, sa negosyo mo, sa pamilya mo, kung gusto mo ito, nais ko kayo imbitahan para sa panalangin. Manalangin ay libre, walang bayad. Basta maniwala ka at tatawag ka sa Panginoon ng buong puso at pananampalataya. Ito ay kaya mo gawin ngayong oras. At kung may kakilala ka o isang kamag-anak ka na ganun din sila, kinakailangan nila ng kagalingan, kalakasan, kapayapaan, proteksyon. So pwede mo isend sa kanila ang link ng programa na ito upang tumanggap sila ng panalangin. Okay? So ngayon, gagawin natin ang ating panalangin. Kung meron kang tubig dyan, so pwede kang kumuha o pwede mo ihanda ang bote o ang baso ng tubig mo
Assim ngayon, we are going to bless this water into the holy and blessed water. It represents or symbolizing the presence of God inside of you. If you believe, ihanda mo ang tubig mo. Okay? So, nasaan man kayo, samahan ninyo ako sa panalangin na ito. Kung hindi mo kaya ipikit ang iyong mga mata, wala namang problema. Basta konektado ka sa Panginoon. Amen? So let's pray. Please, hawakan mo ang iyong bote o baso ng tubig and samahan niyo ako sa panalangin na ito. Panginoon, in the name of Jesus Christ, kami ay pumapasok sa iyong banal na presensya. Hindi ko alam kung nasaan yung tao at kung ano ang problema niya. Ang alam ko, Panginoon, siya ay may pananampalataya sa iyo. Gusto niyang gumaling. Gusto niyang lumaya sa kahirapan, sa kalungkutan, sa depresyon, sa mga sakit, sa mga karamdaman. Siguro ang tao ito, Panginoon, ay nasa ospital, ay nasa malayo, nasa ibang province, nasa ibang bansa, at siya ay nagidurusa, siya ay nahihirapan. Pero, Panginoon, kaya mo siya, bisitahin niya yung oras. Kaya, Panginoon, hipuin mo siya, alisin mo sa buhay niya ang sakit, ang karamdaman, ang bukol, ang kirot, ang lahat ng uri ng gawa ng masama, yung kalungkutan, yung depression, yung insomnia, lahat ng negativity sa inyong buhay, tsaka sa inyong bahay, sa iyong trabaho, lahat ng negativity sa iyong pamilya, in the name of Jesus, ay nawawala na, at ang tubig nataas mo niya yon ay ay consecrate to God. I bless to Jesus. I bless to God your water into a holy water. My Lord, we bless, we consecrate this water into the holy and the blessed water. And by faith, my Lord, we are going to drink from this blessed water, symbolizing your holy presence inside of us. So now, inumin ninyo ang inyong blessed water, please. Tanggapin ninyo ang kinakailangan mo, kapayapaan, kagalingan, kalakasan, kagalakan, protection, presensya ng Diyos, kapangyarihan. Tanggapin mo ang Espiritu ng Panginoong Diyos. At ikaw at ang buong pamilya mo, nasaan man kayo, kayong lahat ay pinatipala na sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Panginoon, Diyos ng langit at Diyos ng lupa, pasaganahin mo po ng higit pa ang buhay ng mga tapat sa ikapu at sa offering, kasi sila ang sumusuporta sa programa na ito, sa iyong gawain, at dahil sa kanila, Panginoon, lalong lumalago ang iyong gawain at maraming mga tao ay nalilikitas sa buong Pilipinas. In the name of Jesus, sabihin mo, Amen. Amen. Amen? So sigurado ikaw, ang pamilya mo, ang negosyo mo, ang trabaho mo, lahat ay blessed na. In the name of Jesus. Okay? So now, nais ko kayo imbitahan, ikaw nasa abroad, ikaw nasa ibang bansa, o even nasa ibang province dito sa Pilipinas, at ikaw ay may kaibigan, kapamilya, kamag-anak na nakatira dito sa Manila. So gusto ko na imbitahan ninyo sila para magsimba sila sa darating na linggo, especially alas 10 ng umaga. So every Sunday, we have a very powerful meeting sa lahat ng UCKG Epicentro sa buong Pilipinas. At nandito kami sa Divisoria Branch, dito sa Manila, Divisoria, Manila. So kung may kaibigan ka,
kamag-anak, kakilala na nakatira dito sa Tondo, Binondo, o Quiapo, malapit dito sa Divisória. So, imbitahan mo sila para sila ang kasama namin dito sa simbahan sa darating na linggo, alas 10 na umaga. Araw-araw ang simbahan dito ay bukas. Araw-araw, meron tayong mga gawain ng alas 8 na umaga, alas 10 na umaga, alas 3 ng hapon, alas 5 ng hapon, at especially 7 p.m. Every day, Sunday, 7 a.m. tsaka 10 a.m. Meron din 4 p.m. and 6 p.m. So, kayong lahat ay imbitado na at welcome kayo dito sa atin, UCKG Divisória. Ito ang address na aming branch dito. 721 CMU Recto, sa tapat kami ng Cape Tower, sa tabi kami ng Dragon 8 Mall, malapit din kami ng 168 Mall, dito sa Divisória mismo. Okay? So I hope to see you any day of this week and especially this coming Sunday. Gusto ko din i-share sa inyo ilang mga address mula sa mga branches na dito sa aming region. Okay? So, panuorin ninyo ang mga address na ito para malaman ninyo kung saan ang UCKG Help Center na mas malapit sa iyo or sa iyong pamilya. Okay? Babalik kami sa susunod. May the Lord God bless you abundantly. Stay in faith. Be strong. See you next time. Bye-bye. May God bless you in the name of the Lord Jesus. As you can see, I'm here in our UCKG in Santa Mesa to invite you to join us in this special week. And as you know, the doors of the UCKG, they will always be open for you. And I'm here, we will be here, willing to help you. It doesn't matter what is your problem. It doesn't matter if you are sick, unemployed, if your family has a problem, and if you have a problem. We know that God is the God of impossible. It doesn't matter how big is your problem, God always will have a solution for you. And in case if you want to join us in any service of this week, from Monday to Friday, we have services at 8 o'clock in the morning, 10 a.m., 3 p.m., and 7 p.m. You can come to receive a prayer, if you want to talk, if you want to open up, if you want to receive a message that will empower you, that will give you the boost for you to face your problems, your daily challenge, you can look for us. But mainly Sunday, as you know, Sunday is our main service of the week. 10 a.m. in the morning, we have also 7, we have also 6. But we know, every time we come into the house of God, we receive an answer, we receive direction, and God will always speak to us. So if you want, bring a bottle of water that we're going to be blessing, bring your Bible, bring your family, come together with your family, because for sure, God will bless you, your family, and everything that is related to your life. Our church is located in the Vimapa Street, corner with Peralta Street, in front of the police station 8, in case you want to join us, you can come for us. You are more than welcome, and for sure, God will bless you. God bless you. Bye-bye. Hello, Pastor Rony. May God bless you. May God bless you all. The address of the Paco Church is 1343 Pedro Hill Street, Paco, Manila, Ababa, Florida. Here in Paco Church, there will be a meeting the whole week, Monday to Friday, 8 a.m., 10 a.m., 3 p.m., and the main meeting at 7 p.m. And Sunday, there will be a meeting as well, 7 a.m., 6 p.m., and the main service at 10 a.m. The Universal Church is open every single day for you to help you in your situation. You can come here, the altar behind of me waiting for you to bless you. It's no matter your situation, it's no matter your religion, my Lord is here to help and change your situation. Do you believe? If you believe, you can come here to visit us. Pinagpalang araw po sa inyong lahat. Ako naman po si Pastor Novelito at narito naman po ako dito sa ating Simbahang Universal sa Ilagan City, Isabela. At inaanyayahan ko rin po kayo na gamitin ninyo ang inyong pananampalataya anuman ang sitwasyon na iyong kinakaharap sa anumang area ng iyong buhay.
Gamitin mo ang iyong pananampalataya, kaibigan, dahil ang Diyos ay tapat, nananatiling tapat, at merong kagustuhan na baguhin ang buhay mo. May pananampalataya ka ba? So, hamunin mo ang iyong pananampalataya. I-test mo ang iyong pananampalataya. This coming Sunday, pumunta ka sa tahanan ng Diyos. Alas 10 ng umaga, meron din tayong gawain ng alas 8, alas 3 ng hapon, or 5:30 p.m. At inaanyayahan ko kayo na sa pagpunta ninyo this coming Sunday, magdala ka ng isang bote ng tubig dahil ito'y ating babasbasan at i-consecrate para sa himala ng kagalingan, kalayaan, pagpapala sa iyong buhay. Meron din tayo nitong layunin para pagpalain ang bawat pamilya. So pumunta ka sa tahanan ng Diyos at makita mo mismo ang kapangyarihan ng Diyos na nangyayari sa buhay mo. Naniniwala ka ba? Bisitahin mo kami. Dito sa Isabela, sa Ilagan City, ang ating simbahan ay matatagpuan sa may second floor sa taas ng Rising Dragon Enterprises. Ito po ay nasa Maharlika Highway, Barangay Kalamagi 1st, Ilagan City. Ito lang po ay along the highway at madali natin itong matatagpuan. So magkita-kita tayo this coming Sunday sa ating simbahang universal at makita nyo ang pagpapala ng Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Ay magandang araw po sa iyo lahat. So kayo na nanonood ng program na ito, narito po kami sa ating Simbahan Universal sa Santiago City, sa Isabela Province. At narito po kami upang tulungan bawat isa sa inyo. So kayo na nanonood ang live program na ito na may kakilala, na may kapamilya, na may kamaanakin niyo na kailangan nila ng pagbabago sa kanilang buhay. Kahit anong problema, kahit anumang sitwasyon, handa na handang Panginoon Diyos sa probinsya na ito, sa lugar na ito, para baguhin ang kwento, para baguhin ang sitwasyon na iyong pamilya at ng bawat aspekto ng buhay niyo. So, ang ating Simbahan Universal dito sa Santiago City ay bukas araw-araw. Sa weekend days, ang mga service natin ay kada alas 8 na umaga, alas 10 na umaga, alas 3 ng hapon, at lalo-lalo na 6:30 p.m. At sa araw ng Domingo ang may service natin ay alas 10 na umaga, but meron din alas 7 na umaga at alas 6 ng gabi. At na yung Domingo din, alas 3 ng hapon, merong isang special ng service para sa lahat ng mga kababaihan. So, kayo mga kababaihan, kayo ang nakatiran sa probinsya na ito, ikaw ay aming imbitado. So, ang location ng ating simbahan dito sa Santiago City ay along the Marhalican Highway and Panganiban Street at sa tabi mismo ng palengke ng market ng Santiago City. Okay, napakadali dito mismo sa sentro ng Santiago City at sigurado ako na kayo na makarating sa lugar na ito ay makakita ang pagbabago sa bawat aspekto ng iyong buhay. Okay, so pagpalay po kayo ng Diyos at makita-kita tayo sa susunod muli. Hello, magandang araw sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Kaibigan, nandito tayo muli. Ako si Pastor Junior at nandito tayo sa ating UCKG Tarlac. Kaibigan, gusto namin kayong palaging paalalahanan, kayo na mga nagdurusa ngayon, kayo na mga naghihirap ngayon. Siguro ikaw ay stuck sa isang sitwasyon na hindi mo alam kung saan ka mag-uumpisa. Nandito kami paalalahanan kayo na palagi lang ninyong isipin ang tanging solusyon para mabago mo yung lahat ay ang gamitin mo ang iyong pananampalataya. Sinabi ng Panginoong Hesus sa atin na sino man ang sumasampalataya sa Kanya, kaya niyang gawin sa mga taong yon yung mga bagay na imposible. Siguro pag tumitingin ka sa mundo, pag tumitingin ka sa kapaligiran mo, yung buhay mo ay parang walang patutunguhan, imposible. Pero may pangako sa iyo ang Panginoon at yun yung dapat mong panghawakan. Na ang pangakong ito na magpapabago sa buhay mo. Kaya ikaw,
ikaw na nagturusa ngayon, ikaw na naghihirap ngayon, ini-encourage kita, maging malakas ka. Yung lakas na meron ka ngayon, kaibigan, kunin mo ito, pumunta ka sa simbahang universal na malapit sa iyo, o di kaya, kaibigan, dumiretso ka sa altar na pinakamalapit na simbahan sa iyo, at manalangin ka doon sa Diyos. Dahil sigurado ako, sasagutin ka ng Panginoon. Kung ikaw ay nasa probinsya ng Tarlac, alam ninyo na meron tayong simbahan dito sa city ng Tarlac. Kung ikaw ay nasa malapit na bayan, o di kaya naman even sa ibang probinsya, kaibigan, iniimbitahan kita na pumunta dito sa simbahan upang ikaw ay tumanggap ng tulong. Ang simbahan ay bukas araw-araw para ikaw ay i-welcome at bigyan ng mga payo na magpapabago sa iyong buhay. Kaya kunin mo ang lakas. Siguro yung family mo yung nandito at ikaw ay nasa ibang bansa, imbitahan mo sila. Dahil sigurado ako, kaibigan, na kagaya ninyo na binago ng Diyos ang buhay ninyo, at kayo na mga nagdurusa pa ngayon, babaguhin ng Diyos ang buhay ninyo. Kagaya ng sinabi ko, pumunta ka. Ang ating address dito sa ating simbahan, dito sa Tarlac, ay nasa UCKG Building. Ito ay nasa F. Tañado Street, Barangay Nicolas. Ito ay nandito lang, kaibigan, para tulungan kayo. Bukas, araw-araw ang ating service mula Monday hanggang Friday ay alas 8 ng umaga, alas 10 ng umaga, alas 3 ng hapon, alas 6 ng hapon. Kaibigan, Linggo, meron tayong alas 7 ng umaga, alas 10 ng umaga yung main service, at alas 3 ng hapon at alas 6. Iniimbitahan kita at sigurado ako na ang buhay mo ay pagpapalain ng Diyos. Magkita tayo dito sa simbahan. Pagpalain kayo ng Panginoon. Paalam. Hello everyone, pinagpalang araw sa inyong lahat, saan man kayo naroroon. Ako si Pastor Elmer and nandito ko ngayon sa UCKG Coronadal. Nakaraang linggo sa lahat ng Universal Church, especially dito sa Coronadal, naniniwala ako na, my friend, pinagpala yung bawat isa sa kanila na pumunta dahil tinanggap nila yung anointing of joy, yes, mula sa Diyos. Especially yung mga kababaihan natin. Kaya naman gusto ko na imbitahan ulit kayo na pumunta sa tahanan ng Diyos ngayong darating na linggo. Dahil magkakaroon tayo ng pagpatak ng banal na tubig or holy water sa mga tubig na dadalhin ninyo. Kaya naman gusto ko na i-share ninyo, ipamalita ninyo yung magandang balita na to sa mga kapitbahay ninyo, kaibigan, kakilala. And sa buong pamilya ninyo, yung magandang balita na to, mga kaibigan. At the same time, huwag nyo rin kalimutan na dalhin yung buong pamilya ninyo. Okay? Kasi napakaganda na kung yung family natin ay lagi nasa presensya ng Diyos. So yung ating service dito, okay, yung pinaka-main service natin ay alas 10 ng umaga. So meron tayong alas 7 ng umaga, alas 3 ng hapon, ganun din alas 6 ng gabi. Mga kaibigan, huwag ninyong palampasin yung pagkakataon na ito, especially ngayong darating na linggo. Mga kaibigan, gusto ko lang din sabihin sa inyo na hindi lang every Sunday bukas ang ating simbahan dito. Bukas ito ng weekdays, especially bukas Wednesday. And alam natin na yung service ng Wednesday, my friend, ay napakalakas nito. Hindi lang tayo basta matututo sa salita ng Diyos, but ito yung way para mag-invest din para sa ating kaligtasan, ganun din sa ating relasyon sa Kanya. At magpapalakas din ito sa ating pananampalataya. And every Friday naman natin dito sa Simbahang Universal sa Coronadal, gumagawa tayo ng prayer of deliverance para labanan, my friend, lahat ng gawain ng masama sa buhay ninyo. Yung ating mga services every weekdays, meron tayong alas 8 ng umaga, alas 10 ng umaga, alas 3 ng hapon, ganun din alas 6 ng gabi. So mga kaibigan, welcome na welcome kayo dito sa ating Simbahang Universal Church dito sa Coronadal. So yung ating address dito ay located lang tayo sa may GCCE building, sa may 2nd floor, Aquino Street, Sonto, City of Coronadal. So tapat lang tayo ng KCC Employees Entrance and tabi lang tayo ng RD Pawn Shop. So mga kaibigan, pagpalain kayo ng Diyos.